Para sa aking kahanga-hanggang asawa si Tina. Ikaw ang puso ng kumpanyang ito at ako ang iyong pinakamatapat na tagahanga. Iyon ang narinig ko mula sa entablado habang bumabagyo ang palakpakan sa buong Grand Ballroom ng Marco Polo Davao. Hawak ni Leandro ang mikropono habang nakatitig sa akin, na may kasamang malambing ng ngiti ang ngiting nagpatibay sa akin sa loob ng 18 taon ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang labis na pasasalamat sa Diyos dahil sa kabila ng lahat ng hirap sa pagpapalago ng aming negosyo sa kakao nananatili kaming buo at matatag. Lumabas muna ako sandali para kunin ang original na kopya ng kontrata sa aming VIP suite sa ikalawang palapag. Ngunit pagliko ko sa tahimik na hallway malapit sa emergency exit, tila tumigil ang ikot ng mundo ko. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw nakatayo ang asawa ko si Leandro, na kani-kanina lang ay nag-aalay ng matatamis na salita sa harap ng daan-daang tao. Kaharap niya si Mireya Salonga, ang direktor ng Agri-Certification na bago naming kasosyo. Mahigpit na nakahawak ang kamay ni Leandro sa baywang ni Mireya habang ang mga daliri nito ay nakasayad sa kanyang pisngi. Bumubulong ng mga salitang para lamang sa kanila bago dinala ang kanyang mga labi sa leeg ng babae. Sabay na tumunog ang aking cellphone sa loob ng aking bag. Isang tawag mula sa aming chief auditor na si Mr. Santos. Sinagot ko ito ng mechanical habang hindi mayalis ang aking tingin sa dalawang taong naghahalikan na ngayon sa madilim na sulok. Sinabi ni Mr. Santos boses na nanginginig at puno ng kaba, "Ma'am Tina, may emergency po. Ang mga hawak naming dokumento ng forged signatures ninyo tungkol sa price fixing sa mga magsasaka. Formal nang isinumit sa Securities and Exchange Commission." May nag-leak po mula sa loob. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay. Tila ba dinaluyan ng yelo ang aking mga ugat. Hindi ako makahinga, parang may nakabara sa aking lalamunan na napakabigat ngunit walang boses na gustong lumabas. Nanigas ang buong katawan ko, unti-unting nanghina ang aking mga tuhod habang nakatitig sa aking daliri na may suot na simpleng gintong singsing. Lahat ng ito, ang kumpanyang binuo ko mula sa dugo, pawis at pangarap ng aking pumanaw na ama. Ang kumpanyang pinrotektahan ko laban sa mga mapanirang bagyo at krisis sa pananalapi para sa pamilya ko, para kay Leandro at para sa anak naming si Bianca. Ilang gabi akong walang tulog sa mga bukid ng Davao. Ilang beses kong tiniis ang pagod upang masigurong may maayos na kinabukasan ang aming pamilya. Habang si Leandro ay masayang naglilibang bilang mukha ng kumpanya. Ngunit ngayon, sa isang iglap ang pundasyon ng aking buhay ay gumuho na parang buhangin. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking pagtitiwala? 18 taon kung ibinigay ang aking buong puso at buhay para sa lalaking ito. Tinuring siyang kasama sa bawat tagumpay, kahit na marami ang nagsasabing mas matalino ako sa kanya. Tiniis ko ang lahat ng hirap upang huwag siyang magmukhang mahina sa mata ng iba, ngunit sa huli siya pala ang unti-unting kumakatay sa aking pagkatao sa likod ng aking likuran. Bumukas ang pinto ng suite at lumabas si Leandro na may kasamang malawak na nuri, tila walang nangyari. Kasunod niya si Mireya na agad nag-ayos ng kanyang mamahaling blazer. Wala akong nagawa kundi ang bumalik sa ballroom dahil hinila na ako ng aming sekretaryo, sinabing kailangan na ang pirma ko sa harap ng mga camera ng lokal na television. Nakaabang ang mga flash ng camera. Nakatitig ang mga kasamahan ko sa industriya, habang ang mga miyembro ng board of directors ay nagbubulungan sa gilid ng entablado, may hawak na mga tablet at tila nabasa na ang balita tungkol sa pekeng dokumento. Hinabot sa akin ni Leandro ang gintong pluma na may nakaukit na aming pangalan. Ang ngiti niya sa harap ng media ay tila isang matalim na kutsilyong sumasaksak sa aking dibdib ng paulit-ulit. Sa pilitan akong ngumiti para sa mga mamamahayag, habang ang pawis ay patuloy na dumadaloy sa aking likod sa ilalim ng mainit na ilaw ng entablado. Bakit, Leandro? Bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit mo sinira ang pangarap ng ama ko? Bakit ngayon pa na akala ko ay nakamit na natin ang lahat?
Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw sa aking isipan, bawat salita ay tila hampas ng malalaking alon sa aking nagdurugong puso. Tumingin ako sa gintong pluma pagkatapos ay sa mukha ng aking asawa na puno ng huwad na katapatan at kay Mireya na nakatayo sa tabi ng mga dayuhang mamumuhunan na may mapaglarong ng ngiti. Hindi ko na kaya ang ganitong dumi. Binitiwan ko ang pluma dahilan upang gumulong ito sa sahig at lumikha ng matunog na ingay sa katahimikan ng entablado. Kinuha ko ang aking bag, tinalikuran ng naguguluhang mga investor at ang mukha ni Leandro na biglang napalitan ng takot at mabilis na naglakad palabas ng bulwagan. Pagsakay ko sa elevator, pinatay ko ang aking cellphone upang tuluyang takasan. Ang mundong binuo ko na ngayon ay puno na ng kasinungalingan. Ang lamig ng manibela ay tila nanuot hanggang sa aking mga buto habang binabagtas ko ang daan pa uwi. Iniwan ko ang kinang ng ballroom, ang mga mapanghusgang mata at ang gintong pluma na nakabulagta sa sahig. Ang tanging gusto ko lang ngayon ay makita ang aking anak. Si Bianca ang nag-iisang dahilan kung bakit nananatili akong matatag, ang nag-iisang katotohanan sa mundong biglang napuno ng kasinungalingan. Pagpasok ko sa aming malaki at tahimik na bahay, dumiretso agad ako sa kwarto niya. Naabutan ko siyang nakaupo sa harap ng kanyang laptop, suot ang kanyang paboritong malaking hoodie. Naramdaman ko ang matinding pangangailangan na yakapin siya, na humugot ng lakas mula sa kanya matapos gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Lumapit ako at dahan-dahang idinampi ang aking mga braso sa kanyang mga balikat. Ngunit agad niyang inalis ang aking mga kamay. Umurong siya palayo, ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at inis. Sabi niya boses na halatang nagtitimpe, "Mama please, hindi ako bata para yakapin mo na lang bigla kapag may free time ka." Napaawang ang aking mga labi, parang may sumaksak sa lalamunan ko. "Pakinggan mo ako anak. Kailangan ko lang ng yakap mo ngayon. May mga nangyari sa opisina." Pinutol niya ang sasabihin ko. "Nangyari sa kumpanya na naman mama, whatever. Palagi namang kumpanya ang priority mo. You didn't even make it to my graduation last week. Tapos ngayon uuwi ka at mag-e-expect na okay tayo kasi kailangan mo ng comfort." Parang may pumipigas sa aking puso. Gusto kong ipaliwanag na ang ginawa kong pakikipag-meeting noong araw ng graduation niya ay para iligtas ang kanyang trust fund, para masigurong hindi babagsak ang negosyong magpapabuhay sa kanya. Dahil may mga taong nagtatangkang sirain ang pamilya natin. Ngunit bago pa ako makapagsalita, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Leandro. Nawala na ang bakas ng pagkabigla at takot sa kanyang mukha kanina sa ballroom. Ngayon nakasuot na naman siya ng pamilyar na maskara na isang perpekto at maunawaing ama. Ang amoy ng kanyang pabango na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan tuwing gabi ay nagdudulot na ngayon ng matinding pagduwal sa aking sikmura. Nilapitan niya si Bianca at marahang hinaplos ang buhok nito bago tumingin sa akin ng may pekeng awa. Sabi niya gamit ang kanyang malambing na boses na nakakalasong pakinggan, "Pasensya na anak. Alam mo namang masyadong busy ang mama mo sa pagpapalago ng pera natin. Intindihin mo na lang aking mahal. Ako na lang ang babawi sa'yo. Tayong dalawa na lang muna ang magse-celebrate, okay?" Tiningnan ko siya, nag-iinit ang sulok ng aking mga mata dahil sa tindi ng puot. Paano mo nagagawang magsinungaling ng ganito sa harap ng anak natin, Leandro? Pabulong ngunit madiin kong tanong, nagpipigil na sumigaw dahil ayaw kong gumawa ng iskandalo. Gumiti lamang siya ng tipid, isang ngiting mapang-uyam na tanging ako lang ang nakakaintindi. Ako pa ang sinungaling, tina ako ang laging nandito sa bahay habang nasa Davao ka. Ako ang uma-attend ng mga parent-teacher meeting. Ako ang nag-iisip kung paano buuin ang pamilyang ito habang ikaw puro board members at profit margins ang inatupag. You chose your empire over us. Napalunok ako ng mapait na laway. Dahan-dahan siyang nagtatago sa likod ng mga pagkukulang ko bilang ina upang takpan ang kanyang karumal-dumal na pagtataksil. Gusto kong isaboy sa mukha niya ang nakita ko kanina. Gusto kong isigaw kay Bianca na ang amang tinitingala niya ay nakikipaghalikan sa ibang babae habang hinahayaan akong madiin sa kasong pandaraya. Subalit pagtingin ko sa inosenteng mukha ng aking 16 anyos na anak, natigilan ako. Hindi ko kayang wasakin ang mundo niya ngayong gabi.
Ang pagprotekta sa dignidad ni Bianca ay mas mahalaga kaysa sa paglilinis ng pangalan ko sa mga oras na ito. Pinili kong manahimik kahit na ang katahimikang ito ay unti-unting pumapatay sa akin. Tiningnan ako ni Bianca, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Bawat salita na lumabas sa kanyang bibig ay parang yelong itinuturok ng diretso sa aking dibdib. Sabi niya habang unti-unting lumalayo ang kanyang loob sa akin. Sana si Papa na lang ang nagpapatakbo ng kumpanya para may pamilya pa tayo. Hindi na ako nakasagot. Namuo ang luha sa aking mga mata, ngunit hindi ko hinayaang tumulo. Tinalikuran ako ni Bianca at hinila si Leandro palabas ng kanyang kwarto upang iwan ako mag-isa. Ang matinding pagsara ng pintuan ay nag-iwan ng isang nakakabinging alingaw-ngaw sa buong pasilyo, isang mabigat na tunog na tila naghudyat na tuluyan na akong naging estranghero sa sarili kong tahanan. Ang decision ng G Board of Directors ay hindi idinaan sa isang marangyang pagtitipon. Isang malamig at formal na dokumento lamang na ipinadala sa aking email ang naghudyat ng aking pansamantalang pagbagsak. Dahil sa lumalaking kontrobersya at sa mga dokumentong isinumit sa Securities and Exchange Commission na pagkasunduan ng mga shareholder na suspindihin muna ako bilang CEO habang isinasagawa ang internal audit. At ang pansamantalang hahawak ng aking posisyon ay walang iba kundi si Leandro, ang mapagmahal na asawang nagkunwaring nagpapakasakit para sa kumpanya. Hindi pa natatapos ang araw nang marinig ko ang marahang pagkatok sa pintuan ng aming kusina. Pumasok ang aking biyenan, si Mama Beatrice. Sa edad na 65, dala pa rin niya ang tindig ng isang babaeng nagmula sa tanyag na pamilya. Ngunit ang kanyang mukha ngayon ay puno ng pag-aalala na hinaluan ng panghuhusga. Nilapag niya ang kanyang mamahaling bag sa mesa at kumuha ng tasa upang ipaghanda ako ng tsokolate, 1 kilos na sa unang tingin ay tila puno ng pagmamalasakit. Sabi niya habang inilalagay ang mainit na tasa sa aking harap. Uminom ka muna, Tina. Kailangan mong pakalmahin ang iyong isip. Ngunit bago ko pamahawakan ang tasa, nagsimula na siyang magsalita gamit ang boses na tila may nakatagong lason. Diyos ko po, Tina. Utang na loob mag-isip ka naman para sa pamilya mo. Nakita mo ba ang mga balita, pinag-uusapan na tayo ng mga kapitbahay maging sa simbahan? Pagkatapos ng misa, ay may mga bulong-bulungan na. Ang malaking kahihiyang ito ay hindi dapat humantong sa tuluyang pagkasira ng pangalan ng mga Araneta. Tiningnan ko siya, pilit kong pinapanatili ang aking tuwid na tindig. Mama, hindi ko ginawa ang mga ibinibintang nila. May nag-forge ng pirma ko para idiin ako sa anomalya. Bumuntong hininga si Mama Beatrice ng napakabigat, isang buntong hininga. Natila ba ako ang pinakamalaking pabigat sa kanyang buhay? Kahit ano pa ang katotohanan, Tina, ikaw ang nakaupo bilang pinuno. Kung naging mabuting asawa ka lamang at hindi mo hinayaang mapunta sa iyo ang lahat ng atensyon, hindi sana hahantong sa ganito si Leandro. Ang isang lalaki ay kailangang makaramdam ng respeto sa sarili niyang pamamahay. Mas mabuti pang manahimik ka na lang muna. Hayaan mo si Leandro ang mamuno at ayusin ang gulo. Iyan ang tamang gawin ng isang asawa para sa kapayapaan ng tahanan. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahampas sa aking pagkatao. Sinisisi niya ako sa pagtataksil ng kanyang anak. Gusto niyang isakripisyo ko ang aking karera at dignidad para lamang sa huwad na kapayapaan at para iwas ng hiya sa lipunan. Nanatili akong tahimik, hindi dahil sumasang-ayon ako, kundi dahil alam kong walang saysay ang makipagtalo sa isang taong bulag sa katotohanan. Matapos ang kanyang mahabang pangaral, umalis din si Mama Beatrice upang samahan si Bianca sa pagbili ng mga gamit nito. Naiwan akong mag-isa sa loob ng madilim na kusina habang ang hapon ay unti-unting nagiging gabi. Hinawakan ko ang lumang tasang porselana na may lamang tsokolate. Ang tasang ito ay regalo pa sa akin ng aking pumanaw na ama, si Papa Alfonso, noong unang taon na nagtagumpay ang aming unang ani ng kakao. Naalala ko ang kanyang mga magagaspang na palad, ang kanyang mga ngiti,
at ang kanyang pangaral na ang katapatan sa mga magsasaka ang pinakamahalagang pundasyon ng aming negosyo. Humigupi ako ng tsokolate. Ang pait ng kakao ay gumapang sa aking dila, ngunit mas mapait ang katotohanan ng ang kumpanyang pinagbuhusan ng buhay ng aking ama ay unti-unti nang kinakain ng mga buhaya. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Pumatak ang mga ito nang walang tunog diretso sa madilim at mainit na tsokolate sa loob ng tasa. Umiyak ako sa dilim, pinapakawalan ang lahat ng uatats at sakit na aking kinimkim. Ngunit kasabay ng bawat patak ng aking luha ay ang pagkabuo ng isang matibay na panata sa aking sarili. Hindi ko hahahayaang madunggisan ang iyong pangalan, Papa. Hindi ko ibibigay sa kanila ang buhay na pinaghirapan mo. Nang mapawi ang aking pag-iyak, tumayo ako at dinala ng aking mga hakbang ang aking sarili patungo sa silid-aklatan ni Leandro. Habang wala siya sa bahay upang ipagdiwang ang kanyang bagong posisyon, kinuha ko ang pagkakataong maghanap ng anumang bagay na magpapatunay sa kanyang mga lihim na transaksyon. Alam ko kung saan niya itinabi ang ekstrang susi ng kanyang desk sa ilalim ng lumang plorera sa gilid ng estante. Dahan-dahan kong binuksan ang pinakailalim na drawer. Sa likod ng mga lumang resibo at dokumento, may isang kulay asul na folder na nakatago. Mabilis ko itong binuksan. Doon ay nakita ko ang isang kopya ng karagdagang kasunduan sa pagitan ng aming kumpanya at ng ahensya ni Mireya Salonga. Ito ang original na addendum contract na naglalaman ng mga tuntunin na labis na dehado para sa ating mga magsasaka. Ngunit may kasamang malaking porsyento na mapupunta sa isang hindi kilalang account. At sa dulo ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pirma ni Mireya sa tabi ng pirma ni Leandro. Nangginig ang aking mga kamay habang hawak ang papel. Ang aking luha na hindi ko namamalayang muling pumatak mula sa aking mga mata ay dumampi sa ibabaw ng papel dahilan upang maging malabo ang tinta ng nakasulat na lagda ng aking asawa. Kinabukasan, bit-bit ang asol na folder na aking nakuha. Maaga akong umalis ng bahay bago pa magising si Leandro at si Bianca. Sumakay ako sa isang lumang jeepney patungo sa kabundukan ng Davao kung saan naroon ang mga plantasyon ng kakao. Ang malakas na ugong ng makina ng sasakyan at ang hampas ng malamig na hangin sa aking mukha ay tila sumasabay sa magulong takbo ng aking isip. Habang pabilis ng pabilis ang takbo ng sasakyan sa bako-bakong daan, mas lalong bumibigat ang aking pakiramdam sa bawat kilometrong lumilipas. Nang makarating ako sa aming kooperatiba, sinalubong ako ng mabigat at kakaibang katahimikan ng mga magsasaka. Walang ngiti, walang masiglang pagbate, at walang mga batang nagtatakbuhan upang sumalubong tulad ng nakasanayan ko sa bawat pagbisita ko rito. Ang amoy ng pinatutuyong buto ng kakao na dati-rati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay tila naging amoy ng isang namamalapit na bagyo. Ang mga magsasaka na kasalukuyang nagbibilad ng mga kakao sa ilalim ng init ng araw ay napahinto at tumitig sa akin ng may halong galit at pagdududa. Alam kong nabasa na nila ang mga balita sa dyaryo at social media tungkol sa di umano'y panggigipit ko sa kanila. Lumapit sa akin si Mang Pedring, ang pinuno ng kooperatiba. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng init ng pagtanggap ay bakas ngayon ng matinding pagkabigo. Tumingin siya sa akin ng diretso at nagsalita sa kanyang malalim na boses. Ma'am Tina, bakit ninyo ito ginawa sa amin? Akala po namin ay iba kayo sa mga gahamang negosyante na nais lamang kaming huthutan. Ang ama ninyo si Don Alfonso ay hinding-hindi gagawin ng ganitong panlilinlang sa amin. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib, ngunit hindi ko hinayaang manghina ang aking boses. Sabi ko habang pinapanatili ko ang aking tuwid na tindig sa harap niya at ng iba pang mga magsasakang nagsisimula ng magtipon-tipon. Pakinggan ninyo ako, Mang Pedring. Alam kong napakahirap paniwalaan ang aking mga sasabihin ngayon, lalo na't kumakalat ang aking pangalan sa mga balita. Ngunit narito ako, hindi para humingi ng inyong awa, kundi para hanapin ang katotohanan. Hinding-hindi ko pipirmahan ang anumang dokumento na magpapahirap sa inyo o mag-aalis ng inyong kabuhayan. Ngunit si Sir Leandro ang nagdala ng mga bagong kontrata rito, ma'am.
Sagot ng isang magsasaka sa likod ni Mang Pedring. Sabi niya ay napilitan lamang siyang pirmahan ito dahil iyon ang utos ninyo mula sa main office sa Maynila. Ang nakasulat po sa kontrata, binawasan ninyo ng 20% ang presyo ng bawat kilo ng aming ani. Napakapit ako sa aking asul na folder. Doon pa lamang ay napatunayan ko na ang masamang laro ng aking asawa. Mang Pedring, maaari ko bang makita ang orihinal na kontrata na pinapirmahan niya sa inyo? Kailangan kong makasiguro sa isang bagay. Nag-atubili si Mang Pedring sa simula. Tumingin muna siya sa kanyang mga kasamahan na tila nag-uusap sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Sa huli dahil na rin siguro sa respeto niya sa alaala ng aking ama, tumango siya at pinapasok ako sa loob ng maliit at simpleng opisina ng kooperatiba. Kinuha niya ang isang lumang kahoy na kahon at inilabas ang isang kulay tsokolating folder na naglalaman ng mga bagong kasunduan. Inabot niya ito sa akin ng walang kibo. Agad kong binuklat ang huling pahina kung saan nakasulat ang aking pangalan bilang autorisadong nagmamay-ari ng kumpanya. Ngunit laking gulat ko nang makita ang aking pirma sa ibaba. Hindi ito isinulat gamit ang aking karaniwang pluma. Ito ay isang digital signature, isang bagay na bihira kong gamitin sa mga lokal na transaksyon sa Davao. At sa ibabaw ng aking pirma may nakapatong na isang kakaiba bilog at kulay asul-pula na digital stamp na nagpapakita ng rehistradong pahintulot mula sa isang hindi ko kilalang departamento ng aming sariling kumpanya. Isang selyo na kailanman ay hindi ko kailanman pagmamay-ari o pinahintulutang gawin. Dala ang kopya ng peking kontrata at ang misteryo ng asul-pula na selyo, bumalik ako sa lungsod ng Davao. Dumiretso ako sa lumang bahay na bato ng mga Araneta kung saan alam kong madalas mamalagi si Mama Beatrice kapag nais niyang takasan ang ingay ng Maynila. Ang ancestral home na ito ay sumasagisag sa yaman at kapangyarihan ng kanilang pamilya. Ngunit para sa akin ito ay parang isang marangyang kulungan na puno ng mga lihim at mapanghusgang mga anino. Dahan-dahan kong itinulak ang malaking pinto na gawa sa hardwood. Walang katulong na sumalubong sa akin sa malawak na sala na tila nagbigay daan upang marinig ko ang isang mahinang hikbi mula sa altar sa dulo ng pasilyo. Huminto ako at sumilip sa pagitan ng mga nakasabit na mga kakapal na kurtina. Doon ay nakita ko si Mama Beatrice, nakaluhod sa harap ng imahe ng Birheng Maria at ng nakasabit na larawan ng kanyang pumanaw na asawa si Don Roberto. Hawak niya ang isang rosaryo habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Sabi niya boses na basag at puno ng matinding pighati, na kailanman ay hindi ko inasahang maririnig mula sa isang matigas na babaeng tulad niya. Patawarin mo ako, Roberto. Patawarin mo ako kung pinagtatakpan ko ang kasalanan ng anak natin. Ginagawa ko lang naman ito para sa kanya. Ayaw kong maging katulad mo siya noon. Ayaw kong pag-usapan siya ng mga tao. Ginagawa ko ang lahat para hindi gumuho ang pamilyang ito kahit pa ang ibig sabihin ay kailangan kong magsinungaling. Nabalik lamang ang kanyang diwa ng aksidente kung masanggi ang gilid ng isang kahoy na silya sa aking pag-atras. Agad siyang tumayo, mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang panyo. At muling ibinalik ang kanyang malamig at mapagmataas na tindig upang itago ang kanyang hiya. Tina, bakit ka pumasok ng walang pasabit? Yung tanong niya, pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Hinarap ko siya, inilabas ko mula sa aking bag ang asul na folder at ang mga kopya ng bank transfer na nagpapakita na ang kanyang sariling pondo ay ginamit upang suportahan ang mga aktibidad ng kumpanya ni Mireya. Mama, alam ko na ang lahat. Alam kong alam ninyong may ibang babae si Leandro at alam kong kayo ang nagbigay sa kanya ng pera upang pondohan ang mga peking transaction na ito sa Davao. Bakit ninyo ito ginagawa? Bakit ninyo kinukonsinti ang panloloko ng anak ninyo? Tumingin sa akin si Mama Beatrice nang may halong galit at matinding inggit. Sabi niya habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa hawak na panyo. Hindi mo naiintindihan, tinagalit ako sa'yo dahil napakayabang mo. Masyado kang matapang, masyado kang matalino.
Katulad mo ang babaeng sumira sa amin ng papa ni Leandro noon. Ang mga babaeng katulad mo walang alam gawin, kundi unahin ang sarili at ang karera. Tinis ko ang lahat ng pambababae ng asawa ko para lamang mapanatili ang dangal ng pamilyang ito. Bakit hindi mo magawa iyon? Bakit kailangan mong sirain ang reputasyon ni Leandro para lamang sa kumpanyang iyan? Reputation, mama, magnanakaw at manluloko ang anak ninyo. Hindi ko na napigilang mapataas ang aking boses, ngunit nanatiling tuwid ang aking tayo. Pinagnakawan niya ang mga magsasaka na walang ibang inaasahan kundi ang kanilang ani. Hindi ko kayang magtiis sa kasinungalingan para lamang sa huwad na dangal na sinasabi ninyo. Tinitigan ako ni Mama Beatrice nang may malamig ng ngiti, isang ngiting puno ng banta na nagpalamig sa aking buong pagkatao. Kung ganyan ang tigas ng ulo mo, Tina, tandaan mo ito. Kung maghahain ka ng demanda o hihingi ng annulment para iwan si Leandro, gagamitin ko ang lahat ng impluensya at pera ng mga araneta sa korte. Patutunayan namin na ikaw ay isang pabayang ina na walang ibang inatupag, kundi ang trabaho. Kukunin namin si Bianca sa'yo at sisiguraduhin kung hinding-hindi mo na muling makikita ang anak mo. Natigilan ako, ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok sa tindi ng kanyang banta. Sa eksaktong sandaling iyon, ang mahaba at malalim na tunog ng kampana ng kalapit na simbahan ay umalingaw-ngaw sa buong ancestral house. Tila isang babala ng isang napakahirap na digma ang kailangan kong harapin. Ang mahabang tunog ng kampana na ng simbahan ay tila naging huling babala sa akin na hindi ako maaaring magpatalo sa takot. Upang maprotektahan si Bianca mula sa mga banta ng aking biyenan, kailangan ko ng mas matibay na alas. Kaya naman bago lumipas ang araw na iyon, nagpasya akong harapin ang babaeng kasabwat ng aking asawa, si Mireya Salonga. Nagkita kami sa isang tahimik at eksklusibong cafe sa labas ng lungsod kung saan walang makakakilala sa amin. Dumating si Mireya na suot ang isang mamahaling designer suit. May kasamang matunog na hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig. Umupo siya sa aking tapat na may mapang-asar ng ngiti sa kanyang mga labi. Sabi niya habang itinataas ang kanyang kilay at ginagamit ang kanyang maarte at formal na tono. Look, Tina, I'm a very busy person. Kung gusto mo lang akong sumbatan o iyakan dahil sa nangyari sa inyo ni Leandro, you are wasting my time. In this professional world, you should know how to handle your losses. Masyado mo kasing inuna ang pride mo. Hindi ako sumagot agad. Nanatili akong nakatitig sa kanyang mga mata nang may matinding kalamigan na unti-unting nagpabura sa kanyang ngiti. Inilabas ko mula sa aking bag ang mga kopya ng kontrata at ang mga transaction ng certification agency na kanyang pinamumunuan at dahan-dahang inilapag ang mga ito sa mesa. Hindi ako nandito para sa isang personal na usapin, Mireya. Nandito ako para pag-usapan ng batas. Sabi ko, boses na kalmado ngunit may talim na hindi niya inaasahan. Ito ang mga dokumento ng Sustainable Cacao Certification na pinirmahan mo para sa aming kumpanya. Napansin ko na ang pondo para sa environmental fee na dapat ay napupunta sa kooperatiba ng mga magsasaka ay inilipat sa isang pribadong offshore account. At ang account na iyon ay nakarehistro sa pangalan ng sarili mong kapatid. Bahagyang natigilan si Mireya ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang mapagmataas na muka. That is a standard international procedure, Tina. You don't know how agricultural audits work. It's fully legal. Talaga ba? Sumandal ako sa aking silya at tiningnan siya ng may pagkaawa. Ayon sa batas, ang paglilipat ng pampublikong pondo patungo sa isang pribadong kamag-anak ng opisyal na nag-aaproba ng certification ay isang malubhang kaso ng fraud at graft. At ang asul-pula na digital stamp na ginamit sa pekeng kontrata sa Davao nanggaling ang rehistro niyan sa IP address ng mismong opisina mo, Mireya. Kapag nalaman ito ng Securities and Exchange Commission, hindi lang ang lisensya mo ang mawawala. Maaari kang mabilanggo ng hanggang 12 taon. Nawala ang kulay sa mukha ni Mireya
Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na humawak sa kanyang tasa ng kape upang itago ang kanyang takot. Ang kanyang maayos na postura ay unti-unti nang bumibigay sa harap ko. You think you can intimidate me? Tina Leandro will protect me. He has the board on his side now at siya na ang tumatayong CEO ng kumpanya. Banta niya ngunit halata ang panginginig sa kanyang boses. Leandro only protects himself, Mireya. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Sa tingin mo ba ay ililigtas ka ng isang lalaking nagawang ipagkanulo ang sarili niyang asawa at anak para sa pera? Kapag dumating ang investigasyon ng mga autoridad, sino sa tingin mo ang unang ilalaglag niya upang maisalba ang sarili niyang balat? Ikaw, Mireya. Ikaw ang gagawin niyang panakip-butas. Ang aking mga salita ay tila sumugat sa kanyang huling depensa. Biglang tumayo si Mireya mula sa kanyang silya dahilan upang matabig niya ang pilak na kutsara sa tabi ng kanyang tasa na lumikha ng isang matalim at tuyong tunog sa gitna ng tahimik na cafe. Sabi niya boses na puno ng takot, galit at tila may malalim na babala. Hindi mo alam ang kaya niyang gawin, Tina. Hindi ako ang nagsimula nito. Kung sa tingin mo ay ako ang pinakamalaking kalaban mo rito, nagkakamali ka, si Leandro. Wala siyang sinasanto kapag ang sarili na niyang interes ang nakataya. Tinalikuran niya ako at mabilis na naglakad palabas ng cafe nang hindi man lang lumingon na iniwan ang kanyang mamahaling kape na hindi man lamang nabawasan. Ang mahinang pagtama ng pilak na kutsara sa porselanang tasa ay nag-iwan ng isang malamig at matalim na tunog sa hangin, tila nagpatunay sa panganib na aking kakaharapin sa susunod kong mga hakbang. Naiwan akong mag-isa sa loob ng cafe habang paulit-ulit na tumatakbo sa aking isip ang mga huling salita ni Mireya. Hindi ako ang nagsimula nito. Kung hindi si Mireya ang utak sa likod ng panlolokong ito, nangangahulugan na si Leandro ay may mas malalim at mas madilim na lihim na matagal nang itinago sa akin. Ang lalaking kasama ko sa loob ng 18 taon ay tila isang estranghero na may suot lamang na maskara ng kabaitan. Upang mahanap ang katotohanan, agad kong tinawagan si Ramon, ang dating chief accountant ng aming kumpanya na naging matapat na kaibigan ng aking ama. Maaga siyang nagretiro noong nakaraang taon dahil sa hika, ngunit alam kong siya lamang ang tanging taong may hawak ng mga lumang backup ng aming financial server bago pa ito tuluyang linisin at baguhin ng IT department sa ilalim ng utos ni Leandro. Nagkita kami sa isang maliit at madilim na silid sa likod ng kanyang lumang bahay sa labas ng Davao. Ang tanging liwanag lamang ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop na nakapatong sa ibabaw ng kahoy na mesa. Sa bawat pagpindot ni Ramon sa keyboard, naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Tila ba naglalakad ako sa gilid ng isang bangin sa kalagitnaan ng gabi. Sabi niya boses na mababa at puno ng pag-aalala. Tina, matagal ko nang napansin ang mga kakaibang transaction na ito, 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit noong mga panahong iyon, pinakiusapan ako ni Leandro na huwag na itong ipakita sa iyo dahil ito raw ay para sa isang sorpresang pagpapalawak ng plantasyon na inihahanda niya para sa iyong kaarawan. Dahil nagtitiwala ako sa kanya bilang asawa mo, na nahimik ako. Ngunit ngayon nang makita ko ang mga balita, napagtanto kong nagamit ako sa kanyang masamang laro. Ipinakita sa akin ni Ramon ang forensic audit ng aming kumpanya mula noong taong 2021. Nalalamig ang aking mga daliri habang binabasa ko ang mga ulat ng malalaking cash withdrawals na dumaan sa aming Davao accounting branch. Ang mga pondong ito na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ay pinalabas na pambili ng mga bagong cacao seedlings at tulong pinansyal para sa mga lokal na magsasaka. Ngunit walang seedlings na dumating sa mga bukid. Ang pera ay inilipat sa isang dummy corporation at mula roon ay ipinambayad sa isang malaking casino debt sa Macau at isang nabigong real estate investment sa ilalim ng personal na pangalan ni Leandro. Tinitigan ko ang mga numero sa screen ng laptop. 5 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong akala ko ay abala si Leandro sa pagtulong sa mga magsasaka sa Davao,
habang ako naman ay halos mamatay-matay sa trabaho sa Maynila para lamang makakuha ng aming unang kontrata sa Europa. Nung mga panahong iyon, nanganak ako kay Bianca sa pamamagitan ng isang mahirap na operasyon. Halos hindi ko maiwan ang aming anak, ngunit pinilit kong magtrabaho dahil naniwala ako kay Leandro nang sabihin niyang kailangan ko siyang pagkatiwalaan sa pananalapi ng kumpanya. At doon nagsimula ang lahat. Nang matuklasan ni Mireya ang anomalya sa pananalapi habang isinasagawa ang agricultural audit para sa aming sustainability certification, ginamit niya ito upang i-blackmail si Leandro. Ngunit hindi natakot si Leandro. Sa halip na magbayad, hinarap niya si Mireya at inalok ito ng isang kasunduan ng kontrolin ng buong supply chain ng kakao at hatiin ang kikitain mula sa pag-forg ng mga kontrata ng mga magsasaka. Hindi si Leandro ang biktima ng pang-i-blackmail. Siya ang kusang pumasok sa kasunduan dahil sa matagal na niyang kinikimkim na inggit at galit sa aking tagumpay. Ayaw na niyang tawaging asawa lamang ng CEO ng Araneta Cacao. Nais niyang patunayan na kaya niyang kunin ang kumpanya, ibenta ito sa mga dayuhang corporation at iwan akong walang kahit na ano. Nanginginig ang aking buong pagkatao sa tindi ng katotohanan ng aking natuklasan. Ang lalaking inalagaan ko, ang lalaking ipinagtanggol ko laban sa aking sariling ama noong una kaming magpakasal ay isang tuso at walang awang trader. May iniabot sa aking flash drive si Ramon. Sabi niya, may nakuha akong audio file mula sa lumang laptop ni Leandro na iniwan niya sa lumang opisina bago siya lumipat sa bagong gusali. Isang buwan na ang nakalilipas nang may record ito ng aming system, habang may kausap siyang kinatawan ng isang foreign buyer sa kanyang opisina. Isinaksak ko ang flash drive at pinindot ang play button. Ang basag at medyo rare na boses ni Leandro na lumabas. Mula sa maliit na speaker ng laptop sa loob ng madilim na silid, ay tila huling pako sa kabaong ng aming pagsasama. Sabi ni Leandro sa recording, ang kanyang boses ay walang bakas ng pagmamahal, kundi puno ng lamig at kayabangan. Don't worry tungkol kay Tina. I will make sure she signs the forged audit documents. Once the SEC goes after her, she will have no choice but to hand over her shares to me para protektahan ang anak namin. She is very weak pagdating sa pamilya. Madali siyang mamanipula gamit si Bianca. Ang basag na boses ni Leandro ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isip habang binabagtas ko ang daan pabalik sa barangay. Ngunit sa kabila ng matinding galit na nagpapakulo sa aking dugo, hinarap ko ang isang napakahirap na desisyon. Kung ilalantad ko agad ang lahat ng ebidensya ng korupsyon ni Leandro at Mireya, siguradong mabilis na uurong ang mga dayuhang mamumuhunan, magpapatupad ng freezing of accounts ang bangko at mapipilitang magsara ang aming planta. Ang ibig sabihin niyon ay ang tuluyang pagkawala ng kabuhayan ng daan-daang pamilya ng mga magsasakang umaasa sa aming kooperatiba. Nagpulong kami ng mga pinuno ng kooperatiba sa maliit at payak na barangay hall. Tumingin ako sa kanilang mga magagaspang na palad, sa mga mukhang puno ng pag-asa, ngunit may bakas ng matinding takot sa maaring mangyari sa hinaharap. Hinarap ko sila ng may buong katatagan. Sabi ko, habang pinipilit kong huwag manginig ang aking boses. Mga kasama, alam kong marami sa inyo ang nag-aalala sa inyong buwanang sahod at sa pambili ng pagkain ng inyong mga pamilya. Upang mapanatili ang inyong kabuhayan habang inaayos ko ang gulo sa Maynila, nagpasya akong isanla ang aking sariling bahay, ang bahay na ipinamana sa akin ng aking ama. Gagamitin ko ang aking personal na pondo para bayaran ang inyong mga ani sa tamang presyo sa loob ng 3 buwan. Walang sino mang magsasaka ang mawawala ng trabaho. Napasingap si Mang Pedring at ang kanyang mga mata ay unti-unting namuo ng luha ng pasasalamat. Ma'am Tina, bakit ninyo ito gagawin? Napakalaking sakripisyo nito para sa inyo. Yan ang tanging alaala na iniwan ng inyong ama. Dahil kayo ang puso ng kumpanyang ito, Mang Pedring. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang magaspang na kamay. At hindi ko hahayaan kayo ang magbayad sa kasalanang hindi ninyo ginawa. Bago ako tuluyang lumisan ng Davao upang bumalik sa Maynila, nagpasya akong dumaan sa palengke upang bumili ng ilang lokal na gamot para kay Ramon.
Sa gilid ng isang madilim at masikip na pasilyo ng palengke malapit sa mga nakasalansang mga lumang sako muli kong nakita si Mireya. Ngunit sa pagkakataong ito wala na ang kanyang mamahaling designer suit at mapagmataas na tindig. Nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt at tila nagmamadaling iwasan ng mga tao, bakas ang matinding paranoia sa kanyang mga mata. Nang makita niya ako sa madilim na sulok lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Ngunit sa pagkakataong ito wala na siyang lakas upang makipagtalo. Sabi ni Mireya habang nangginginig ang kanyang buong katawan at iwan-taunting tumutulo ang kanyang luha. Hindi mo alam kung paano mabuhay sa hirap, Tina. Lumaki ako sa tondo, sa tabi ng mga bundok ng basura. Kumakain kami ng pagkaing tira-tira ng ibang tao para lamang mabuhay sa bawat araw. Nangako ako sa aking sarili na hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon sa akin ulit. Gagawin ko ang lahat, kahit magbenta ng kaluluwa sa Diablo, huwag lang akong bumalik sa putikan. Si Leandro. Inalok niya sa akin ang buhay na hindi ko kayang tanggihan. Tinitigan ko siya ng may halong pagkaawa at lungkot. Ngunit sa pagtakas mo sa sarili mong putikan, Mireya, tinapakan mo ang buhay ng mga magsasakang tulad mo ring nanggaling sa hirap. Ang takot mo ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan para sirain ang buhay ng iba. Tinalikuran ko siya, batid kong ang kanyang sariling konsensya at ang takot ang unti-unting rurupok sa kanya bago pa man dumating ang paghatol ng batas. Habang naglalakad ako patungo sa terminal ng sasakyan, biglang nag-vibrate ang aking cellphone sa loob ng aking bulsa. Mabilis ko itong inilabas. Umaasang may magandang balita mula sa aking abogado. Ngunit ang mensaheng aking nabasa ay nagmula sa numero ni Bianca. Sabi sa mensahe, "Mama, kung itutuloy mo ang pagsira sa reputasyon ni Papa sa publiko, hinding-hindi na kita kikilalaning ina. Si Papa lang ang nag-alaga sa akin habang wala ka. Huwag mo nang subukang umuwi rito." Naramdaman ko ang matinding panlalambot ng aking mga tuhod. Alam kong hindi ito isinulat ni Bianca ng kusa. Ito ay malinaw na pananalita at manipulasyon ni Leandro na gumagamit sa aming anak upang muli akong pasukuin. Ang liwanag mula sa screen ng aking cellphone ay tumama sa aking pagod, ngunit determinadong muka habang unti-unting lumulubog ang araw sa kabundukan ng Davao. Ang malamig na hangin ng Maynila ay walang kasing bigat sa naramdaman ko nang makabalik ako mula sa Davao. Ang mensaheng natanggap ko mula sa numero ni Bianca ay patuloy na sumasagi sa aking isip, isang matulis na tinik na patuloy na bumaon sa aking dibdib. Ngunit bago pa man ako tuluyang lamunin ng kawalan ng pag-asa, isang hindi inaasahang tawag ang nagpabago sa takbo ng mga pangyayari. Isang hapon habang si Leandro ay nasa isang pagtitipon, kasama ang mga bagong kaalyadong negosyante, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Bianca. Hiningi niya na magkita kami sa isang tahimik na pampublikong parke malapit sa kanyang paaralan. Pagdating ko sa lugar, nakita ko si Bianca na nakaupo sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang tablet. Nang makita niya, ako tumayo siya at agad na tumakbo palapit sa akin. Hindi na siya ang malamig at nagmamataas na dalagita na nakilala ko noong mga nakaraang linggo. Niyakap niya ako ng mahigpit, ibinaon ang kanyang muka sa aking balikat at humagulgol ng malakas. Sabi niya habang basag at nanginginig ang kanyang boses, "Mama, I'm so sorry. I'm so sorry." Hindi ko alam. Akala ko si Papa ang nagsasabi ng totoo. Hinaplos ko ang kanyang buhok, ang aking mga luha ay kusang pumatak dahil sa wakas ay naramdaman ko muli ang pagmamahal ng aking anak. "Shh, anak. Nandito na si Mama. Sabihin mo sa akin anong nangyari." Inabot sa akin ni Bianca ang kanyang tablet. Ipinakita niya ang kasaysayan ng mga mensahe at ang mga nakatagong drafts na natagpuan niya sa nakasync na account ni Leandro sa kanyang iPad. Nandoon ang mismong kopya ng mensaheng ipinadala sa akin, gamit ang kanyang numero, kasama pa ang mga tagubilin kung paano ako saktan sa emosyonal na paraan upang tuluyan akong sumuko.
Naalala ni Bianca ang mga panahong sinabi ni Leandro na si Mama ang may kasalanan kung bakit wala ito sa kanyang mga mahahalagang okasyon. Gayong si Leandro mismo ang nagbabawal sa akin na lumapit noon sa pamamagitan ng mga kasinungalingang ipinapakain sa aming mag-ina. Nabatid ni Bianca na ang amang paborito at pinagkakatiwalaan niya ay walang awa siyang ginamit bilang isang kasangkapan upang sirain ang kanyang sariling ina. Ginamit niya ako, Mama. Umiyak na sambit ni Bianca habang nanginginig ang buong katawan. Pinaniwala niya ako na masama kang tao. Pwede nating i-post ito online, Mama. Pwede nating ipakita sa lahat ang ginawa niya para malaman ng buong mundo kung anong klaseng tao si Papa. Hinawakan ko ang kanyang mukha at tiningnan siya ng diretso sa mata. Kahit na sa gitna ng galit ko kay Leandro, ang kaligtasan ni Bianca ang nanatiling pangunahin kong prioridad. Sabi ko, boses na matatag, ngunit puno ng pagmamahal. Huwag anak, hinding-hindi ko hahayaang madamay ka sa maduming laban na ito. Hindi kita gagamiting sandata laban sa iyong ama at hinding-hindi ko hahayaang maging bahagi ka ng gulo sa publiko. Sapat na sa akin na alam ko ang totoo at higit sa lahat nakasama kita ngayon. Niyakap niya akong muli mas mahigpit kaysa kanina. At sa sandaling iyon ay naramdaman ko na ang aming pamilya ay maaring magsimulang buuin muli kahit na wala na ang mapagkunwaring haligi ng tahanan. Nagpasya si Bianca na sumama sa akin pauwi sa aming tahanan upang magsimulang magligpit ng kanyang mga gamit at lumayo pansamantala sa impluwensya ni Leandro. Ngunit nang marpatan namin ang harapan ng aming bahay, napansin namin ang isang opisyal na sasakyan ng korte na nakaparada sa tapat ng aming tarangkahan. May isang lalaking may dalang mga dokumento ang nag-aabang sa taming pintuan. At sa ibabaw ng maliit na mesa sa gilid ng tarangkahan ay nakapatong ang isang formal at makapal na sobre na may tatak ng hukuman. Isang restraining order at isang petition mula sa mga abogado ni Leandro upang tuluyang ipagbawal ang aking pagpasok sa kumpanya bago pa man maganap ang inaabangang extraordinary board meeting. Ang puting sobre na naglalaman ng restraining order mula sa korte ay hindi naging dahilan upang manghina ang aking loob. Sa halip ito ang nagsilbing huling hudyat na wala na kaming dapat pang katakutan ni Bianca. Sa tulong ng aking abogado, mabilis naming naihain ang isang mosyon upang kontrahin ang maling utos ng hukuman, kalakip ang mga ebidensyang digital na ibinigay ni Bianca na nagpapatunay na ang buong kaso ay isang gawa-gawang eskema upang alisan ako ng karapatan sa sarili kong kumpanya. Habang abala si Leandro sa pagdiriwang ng kanyang pansamantalang tagumpay at sa pakikipagnegosasyon sa isang malaking international conglomerate upang tuluyang maibenta ang mga ari-arya ng kumpanya sa mga dayuhan, tahimik kaming kumikilos sa likod ng mga eksena. Kasama ko sa Maynila si Mang Pedring at ang ilan pang pinuno ng kooperatiba mula sa Davao na kusang loob na lumipad patungo rito upang tumestigo. Tumutuloy sila sa isang ligtas at tahimik na apartment habang inihahanda namin ang aming huling depensa para sa gaganaping extraordinary board meeting kinabukasan. Habang magkakasama kami sa mesa sa loob ng apartment, tiningnan ako ni Mang Pedring ng may buong katapatan. Sabi niya, Ma'am Tina, huwag kang mag-alala. Buong puwersa kaming susuporta sa iyo ng mga magsasaka sa Davao. Hindi namin hahayaang ang pinaghirapan ng iyong ama at ng aming mga ninuno ay mapunta lamang sa mga taong walang ibang alam, kundi ang magnakaw. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Sa mga sandaling iyon napagtanto ko na ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa apelyido o sa dugong nananalaytay, kundi sa mga taong naninindigan sa katotohanan kasama mo sa gitna ng unos. Sumapit ang gabi bago ang araw ng pagtutuos. Mag-isa akong nakaupo sa aking silid-aralan, inilalatag ang bawat dokumento na aming gagamitin. Nariyan ang forensic audit report mula kay Ramon ng mga peking addendum contract, ang kopya ng illegal bank transfers patungo sa Macau, ang digital trail ng IP address ni Mireya, at ang mga ebidensyang nagpapatunay sa manipulasyon ni Leandro kay Bianca. Ang lahat ng ito ay maayos kong inayos sa loob ng isang makapal na itim na folder. Bumukas ang pinto at pumasok si Bianca, may hawak na isang tasa ng TCE para sa akin.
Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang natira na lamang ay ang determinasyon ng isang batang natutong lumaban. Sabi ni Bianca ngumiti ng banayad, "Kaya mo yan, Mama. Bukas matatapos na ang lahat ng ito. Nandito kami para sa'yo, hindi ka na nag-iisa." Tumango ako at niyakap siya ng mahigpit. "Salamat, anak. Bukas ipapakita natin sa kanila kung sino talaga ang may-ari ng pusong nagpapatakbo sa kumpanyang ito." Ngunit habang kami ay naghahanda ng matulog, biglang umilaw ang screen ng aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa numero ni Leandro ang pumasok. Isang mensahe na puno ng kayabangan at maling pag-asa. Sabi sa teksto, "Wala ka ng laban, Tina. Bukas tuluyan ng mapapa sa kanilang kumpanya at mag-isa kang luluhod sa akin. Huli na ang lahat para sa'yo." Hindi ko na binasa ang kasunod. Ibinaba ko ang telepono at itinagilid ito palayo sa aking paningin nang hindi nag-aaksaya ng kahit isang segundo upang mag-reply. Ang ilaw ng screen ng telepono ay patuloy na kumikislap sa dilim ng gabi, isang huling pagpapakita ng huwad na kapangyarihan bago sumapit ang bukana ng katotohanan. Sumapit ang umaga ng extraordinary board meeting. Ang araw na magpapasya sa kapalaran ng kumpanya sa kinabukasan ng mga magsasaka at sa hantungan ng aming mahabang laban. Nakayupo si Leandro sa dulo ng mahabang mesa ng executive boardroom, suot ang isang mamahaling Italian suit at may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Katabi niya ang mga kinatawan ng international conglomerate na nakahandang lumagda sa kontrata ng pagbili sa aming mga ari-arian. Ang ilan sa mga board members na binayaran o nauto niya ay tumatango bilang pagpapakita ng suporta. Tumayo si Leandro, inayos ang kanyang kurbata at nagsalita sa isang formal at mayabang na tono. "Ladies and gentlemen," habang wala si Miss Araneta. Dahil sa kanyang mga personal na problema at legal restrictions mula sa korte, ipagpapatuloy natin ang formal na pagboto para sa acquisition ng ating kumpanya. Bago pa man niya maibaba ang gavel upang simulan ang butuhan ng malalaking pinto ng boardroom, ay bumukas ng may lakas at diin. Pumasok ako. Suot ko ang isang itim na blazer tuwid ang aking tindig at walang nikatiting na bakas ng takot o pangamba sa aking mukha. Sa aking likuran ay sinamang Pedring na kumakatawan sa libu-libong magsasaka ng Davao kasama ang aking abogado at 2 opisyal ng pulisya na nakasibilyan. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Agad siyang tumayo mula sa kanyang silya, bakas ang gulat at pagkainis sa kanyang muka. "Tina, anong ginagawa mo rito? May active restraining order ka. Hindi ka maaring pumasok dito." Humakbang paharap ang aking abogado, hawak ang isang official na dokumento mula sa hukuman. "Na-dismiss po ang restraining order ngayong umaga rin, Mr. Araneta, dahil sa mga bagong ebidensya ng malubhang fraud at manipulatibong ebidensya na isinumite namin sa korte." Hindi na hinintay ni Leandro na makapagsalita pa ang iba. Dire-diretso akong naglakad patungo sa dulo ng mesa, inilapag ang makapal na itim na folder sa harap niya at malakas itong binuklat. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may talim na umalingaw-ngaw sa buong tahimik na silid. Sabi ko, "Tapos na ang palabas mo, Leandro. Tapos na ang pagpapanggap mo. Mga miyembro ng board." Pagpapatuloy ko habang ibinabahagi sa kanila ang mga kopya ng mga dokumento. Ibinubunyag ko ngayon ang opisyal na forensic audit report na nagpapatunay na si Leandro Araneta ay 5 taon nang namimirata at naglalabas ng pondo ng kumpanya patungo sa kanyang personal na casino debts sa Macau. Siya ang nag-utos na gumawa ng mga peking kontrat at digital signatures upang sirain ang aking pangalan at ang kooperatiba ng mga magsasaka sa Davao. Nagbulungan ang mga miyembro ng board. Ang mga kinatawan ng foreign buyer ay natigilan isa-isang binuklat ang mga dokumento na naglalaman ng mga bank statements at ng IP address trail ng mga transaksyon. Namumutla si Leandro, nanginginig ang kanyang mga labi habang pinipilit niyang magsalita. Kasinungalingan nito, lahat ng ito ay gawa-gawang ebidensya ng aking asawa upang agawin sa akin ang posisyon.
Hindi ka ba nahihiya, Leandro? Isang pamilyar na tinig ang sumigaw mula sa pintuan. Lumingo ng lahat. Si Mireya Salonga, ang babaeng kasabwat niya, ay pumasok kasama ang kanyang sariling abogado. Bit-bit ni Mireya ang kanyang laptop at isang formal na sinumpaang affidavit. Tumingin si Mireya kay Leandro, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagtataksil. Sabi niya, "Sinungaling ka, Leandro. Ikaw ang nagpilit sa aking gumawa ng mga dummy accounts para ilipat ang pondo sa iyong mga personal na account. Sinabi mo sa akin na ikaw ang bahalang magtakip sa lahat, ngunit ngayon na nasisante ka, gusto mo akong idiin mag-isa at gawing sakripisyo upang masalba ang iyong sarili." Inabot ng abogado ni Mireya ang official na record ng kanilang mga pribadong pag-uusap at ang tunay na ledger sa isa sa mga board members. Wala nang lusot si Leandro. Ang dalawang nagtulungan upang gibain ako ay nagkaalaman na rin sa harap ng batas. Bumigay ang kanyang huwad na pino at mahinahong muka. Nawala ang maskara ng pagiging perpektong asawa at lighter. Sumigaw si Leandro ng malakas sa matinding galit, itinapon ang lahat ng mga papeles sa ibabaw ng mesa at galit na lumundag upang sugurin ako ng pisikal. "Wala kayong silangang lahat akin ng kumpanyang ito." Sigaw niya habang galit na tumatakbo patungo sa aking kinatatayuan. Ngunit bago pa man niya ako maabot, mabilis na kumilos ang mga pulis at security guards. Inamba nila ang kanyang mga braso at marahas siyang ibinagsak sa sahig ng boardroom, pinigilan ang kanyang pagpupumiglas, habang siya ay patuloy na sumisigaw ng mga mura at pagbabanta. Ang mabigat at malamig na bakal ng posas ay mahigpit na pumulupot sa kanyang mga pulis, habang siya ay nagpupumiglas at sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Ang mga araw na sumunod sa makasaysayang extraordinary board meeting ay dumaan na parang isang mabilis na unos na naglinis sa maruming hangin ng aming buhay. Ang mga ebidensyang aming isinumite ay naging sapat upang mabilis na umusad ang mga kasong kriminal laban kay Leandro. Dahil sa mga dokumentong pinagtibay ng forensic audit at sa tulong ng mga testimonya, si Leandro ay nahatulan ng mabigat na parusang pagkakakulong dahil sa paulit-ulit na corporate fraud, pagpapalsipika ng mga opisyal na dokumento at malawakang pagnanakaw sa kumpanya. Si Mireya naman, dahil sa kanyang kusang pag-amin at pagtalikod sa kasunduan upang maging state witness, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya, ngunit nawalan siya ng lisensya reputation at tuluyang pinatalsik sa mundo ng corporate agriculture na labis niyang pinag-apuyan. Ang kanyang takot na magbalik sa kahirapan ang nagtulak sa kanya sa isang landas na lalo lamang nagdala sa kanya sa pagkawasak. Si Mama Beatrice nang mabatid ang buong katotohanan tungkol sa mga maling ginawa ng kanyang paboritong anak at kung paano ang kanyang labis na pagpapahalaga sa huwad na hiya at dangal ng pamilya ang nagtulak kay Leandro sa bitag ng kasamaan, ay tuluyang nag-isa sa lumang bahay na bato sa Davao. Hindi na siya kailanman muling nakialam sa aming buhay at nagpadala lamang siya ng isang simpleng liham ng paghingi ng tawad bago tuluyang pinili ang isang tahimik at malungkot na pagreretiro. Inasikaso ko ang aming diborsyo ni Leandro nang walang ingay, walang galit sa publiko at walang paghihigante sa media. Ayuntin ko ang lahat sa paraang magiging malinis para kay Bianca upang hindi na madagdagan pa ang kanyang mga sugat sa emosyon. Ang tanging gusto ko na lamang ay ang katahimikan at ang pagkakataong maitama ang mga mali sa aming buhay ng aking anak. Ibinabag ko ang traditional na structure ng korporasyon at ipinalit ang isang makatarungang cooperative model. Sa sistemang ito, ang mga magsasaka sa Davao at ang mga manggagawa sa planta ay binigyan ng direktang boses at share sa pagpapasya at kita ng kumpanya. Hindi na kailanman muling magiging biktima ng panggigipit ang mga taong nagpapakain sa amin ng tunay na bunga ng lupa. Isang hapon, ilang buwan matapos ang paglilitis, nagpasya kaming bumalik ni Bianca sa kabundukan ng Davao. Tumayo kami sa gitna ng malawak at luntiang plantasyon ng kakao, habang pinapanood ang paglubog ng araw na nag-iiwan ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Hawak namin ang dalawang tradisyonal na tasa ng mainit na tsokolate,
gawa sa pinakamataas na kalidad ng kakao na umani ng pagkilala hindi lamang sa bansa kundi maging sa buong mundo. Sumandal si Bianca sa aking balikat, ang kanyang mga mata ay payapa at may ngiti sa kanyang mga labi. Sabi niya, "Mama, I am so proud of you. Thank you for not giving up on us and on yourself." Yumakap ako sa kanya ng mahigpit at dahan-dahang hinagkan ng kanyang ulo. Salamat din, anak. Dahil natutunan nating mahalin ang isa't isa ng walang tinatago, ng walang kasinungalingan at may buong katotohanan. Tiningnan ko ang malawak na lupain sa aming harapan. Naisip ko na ang buhay ay parang isang tasa ng tsokolate mula sa Davao. May mga bahaging sadyang mapait at mahirap lunukin, ngunit kung haharapin mo ito ng may katapatan at tapang matutuklasan mo na sa kabila ng pait ay may naghihintay na wagas at dalisay na tamis.